Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang The BFG. Halina't simulan na natin. Sa isa sa maraming ampunan na nakakalat sa lungsod ng London, may nakatira roong batang babae na nagngangalang Sophie. Bagaman bata pa siya, malaki ang responsibilidad na nakaatang sa kanya dahil ang tagapamahala ng ampunan ay isang babaeng tamad at pabaya. Palaging tinitiyak ni Sophie na maayos at malinis ang bahay. Dahil maraming kaso ng mga nawawalang bata sa Inglaterra, kailangang nasa kani-kanilang kama na ang lahat bago maghating gabi. Gayunman, madalas magpuyat si Sophie upang ayusin pa rin ang bahay. Habang nakasilip siya sa bintana, nakita niya ang 4 na lalaking lasing na nagkakatuwaan sa tahimik na kalye ng London. Sinabihan niya ang mga ito na umalis upang hindi magising ang mga bata. Nang kontrahin siya ng mga lalaki, nagbanta si Sophie na tatawag siya ng pulis, kaya dali-dali silang tumakbo palayo. Pagbalik niya sa kanyang silid ng gabi na, humiga siya sa kama kasama ang kanyang alagang kuting at nagbasa ng libro gamit ang flashlight. Biglang nakarinig ng kakaibang ingay ang pusa mula sa labas at tumakbo papunta sa balkonahe. Naintriga si Sophie kaya sumunod siya rito, kahit ipinagbawal sa kanya ng tagapamahala na lumabas sa balkonahe tuwing gabi. Sa kanyang pagtingin palabas, napansin niyang nagtatakbuhan ang mga pasang tila natatakot, at ilang sandali pa, lumitaw ang isang napakalaking nilalang na nag-aangat ng mga basurahan. Napansin ng higanting nilalang na may batang nakamasid sa kanya kaya naglakad ito papalapit. Natakot si Sophie at dali-daling bumalik sa kanyang kama, nagtago sa ilalim ng kumot. Ngunit ipinasok ng halimaw ang higanteng kamay nito sa silid at dinampot siya. Pagkatapos, tumakbo ito sa mga kalye habang nagkukubli upang hindi mapansin ng mga taong gising pa. Paglabas nila ng syudad, mabilis na tumakbo ang higante dala si Sophie, at makalipas ang ilang oras, nakarating sila sa kanyang tahanan. Sa takot, sinubukan ni Sophie na makatakas habang abala ang nilalang, ngunit nagkaroon siya ng ingay at nahulog ang ilang bagay sa sahig. Napansin siya ng higante at agad siyang dinakma, inilagay sa kawali na parang lulutuin. Ngunit bago pa man mangyari iyon, nakarinig si Sophie ng mga kakaibang ingay sa labas at nadiskubreng nasa lupain pala siya ng mga higanti. Nakiusap siya sa nilalang na huwag siyang kainin, at ipinaliwanag nitong hindi siya tulad ng iba, hindi siya kumakain ng tao. Tinanong ni Sophie kung bakit siya dinala roon, at sinabi ng higanti na ginawa niya ito upang mapanatiling lihim ang kanyang pag-iral. Nangako si Sophie na hindi niya ito isusumbong at nakiusap na ibalik siya sa London, ngunit hindi siya pinaniwalaan ng higanti. Sinabi nitong mananatili na siya roon habang buhay. Nagalit si Sophie at sinabing tatakas siya, ngunit binalaan siya ng higanti na kapag ginawa niya iyon, tiyak na kakainin siya ng ibang mga higanti. Upang maiwasan ang pagtakas, inilagay siya ng nilalang sa isang lumulutang na barko at nagsimulang magbasa ng librong dala niya gamit ang isang malaking magnifying glass. Habang nakikinig si Sophie, unti-unti siyang nakatulog. Umalis ang higanti at nagtungo sa isang tagwan kung saan niya iniingatan ang mga panaginip at bangungot. Gumawa siya ng isang nakakatakot na panaginip at inilagay ito sa isip ni Sophie. Nagising ang bata na nanginginig sa takot at nakita ang higanti na natutulog. Sinubukan niyang tumakas at nakalabas sa bintana, ngunit habang tumatakbo sa gubat, may isang higanteng biglang lumitaw mula sa ilalim ng lupa at nilamon siya. Mabuti na lamang at panaginip lamang pala iyon. Nagising siyang muli, at napagtanto niyang ang higanti mismo ang naglagay ng panaginip sa kanyang isip upang ipakita sa kanya kung ano ang maaaring mangyari kung tatakas siya. Habang nakaupo, napansin ni Sophie ang isang bote ng berdeng likido at nagtaka kung bakit ang mga bulan nito ay pababa sa halip na pataas. Ipinaliwanag ng higanti na ang inumin ay tinatawag na Frobscottle. Pagkatapos uminom, bigla itong nakaramdam ng matinding hangin at lumipad mula sa upuan dahil sa malakas na pag-utot. Biglang dumating si Fleshlampeter sa kuweba, at natuklasan ni Sophie na ang mabait na higanti ay siya palang pinakamaliit sa lahat. Nagalit ang halimaw dahil gin-isang siya ng kanyang mga kasamahan. Tinanong niya kung sino ang kausap ng maliit na higanti, ngunit nagawa nitong paalisan siya gamit ang isang mangkok ng tubig, dahil ayaw ng mga higanti na mabasa. Ngunit naamoy ni Fleshlampeter si Sophie at nagsimulang maghanap. Kaya nagkubli siya sa loob ng isang snow scumber upang matakpan ang kanyang amoy. Hindi tulad ng iba pang higanti na kumakain ng tao, gulay lamang ang kinakain ng mabait na higanti. Pagkaalis ng halimaw, pinayuhan niya si Sophie na maghugas at binigyan ito ng tuyong damit. Ipinahayag ng higanti na kailangan niyang umalis upang magtrabaho, at nalaman ni Sophie na ang trabaho niya ay manghuli ng mga panaginip.
Matapos ang maraming pakiusap, pumayag siyang isama si Sophie. Habang binabagtas nila ang bundok, nahuli si BFG ni Fleshlamp Peter, at napilitang tumakbo si Sophie upang hindi mahuli. Pinaglaruan ng mga halimaw ang maliit na higanti at itinapon siya sa bundok sa ibabaw ng isang truck, habang ang isa pa ay ginamit ang dalawang sasakyan na parang iskating bakal upang durugan siya. Nakita ni Sophie ang lahat mula sa loob ng isang kotse at ginamit ang manibela upang ilihis ang direksyon, dahilan upang bumangga ang halimaw at masugatan. Nagsimulang umulan, at nakatakas ang BFG mula sa mga habol sa kanila. Dinala niya si Sophie sa bundok kung saan naruroon ang lupain ng mga panaginip. Tumalon sila sa lawa at nakarating sa kabila kung saan nakatago ang mga panaginip. Dito ipinaliwanag ng higanti na minsang tinawag siyang Big Friendly Giant, kaya iyon ang tawag ni Sophie sa kanya. Ipinakita ni BFG kay Sophie na dito nagmumula ang lahat ng panaginip. Habang pinagmamasdan niya ang kagandahan ng lugar, nakita nila ang paglikha ng isang bihirang panaginip na tinatawag na Fizzwizard. Nahuli ito ng higanti at napagtanto niyang tila kilala nito si Sophie dahil ang liwanag nito ay bumuo ng larawan ng kanyang mukha. Masayang masaya si Sophie at sinubukan pang mangolekta ng iba pang panaginip, ngunit sa halip ay nakaakit siya ng isang bangungot. Nang makuha nila ito, bumalik sila sa kabilang panig at nagtungo sa lungsod upang ipamahagi ang mga panaginip sa mga natutulog. Habang naglalakad sa London, tumigil ang higanti sa tapat ng bahay ng isang bata at ginamit ang kanyang trompeta upang hipan ng panaginip ang bata at ang kanyang mga magulang. Sa panaginip ng bata, tumawag ang Pangulo ng Estados Unidos at nakipag-usap sa kanya. Nagulat ang ama at hinimiti matapos marinig ang balita mula sa anak. Pagkatapos ng mahabang gabi, bumalik ang magkaibigan sa lupain ng mga higanti at nagtago nang makita nilang papalapit ang mga halimaw. Sa puntong iyon, tinanong ni Sophie ang tungkol sa kanyang kumot at naalala niyang nahulog ito malapit sa kuweba habang siya ay nagtatago mula sa mga higanti. Nang marinig ito ni BFG, siya ay nag-alala dahil napagtanto niyang maaaring nasa panganib ang buhay ng bata. Kaya nagpasya siyang ibalik si Sophie sa mundo ng mga tao. Nagtaka si Sophie kung lahat ng kanyang naranasan ay panaginip lamang. Ngunit nang makita niya ang kanyang mga damit at ang lugar kung saan siya nakahiga, napagtanto niyang totoo ang lahat. Tinawag niya ng malakas ang higanti at lumabas si BFG mula sa mga anino. Sinasabing hindi na niya ito maaaring dalhin muli dahil hindi naligtas ang bata. Ngunit, nagpumilit si Sophie na sumama pa rin, at ikinwento ni BFG ang tungkol sa isang batang lalaki na nakilala niya noon. Noong gabing iyon, nakita siya ng batang iyon kaya napilitan si BFG na dalhin ito. Pagkalipas ng ilang linggo, natagpuan ng mga higanti ang bata at kinain ito. Sa narinig, mas lalong nagpasya si Sophie na tulungan si BFG na tapusin ang mga halimaw. Umalis si BFG, at ilang sandali matapos iyon ay lumitaw ang pusa ni Sophie at sinamahan siya pabalik sa ampunan. Pagbalik niya sa kanyang silid, lumabas siya sa balkonahe at naniwalang sasaluhin siya ng higanti. Tumalon siya, at sa kabutihang palad, natupad ang kanyang inaasahan, sinalo siya ni BFG. Muling bumalik ang dalawa sa lupain ng mga higanti. Naamoy ni Fleshlamp Peter ang kanyang biktima kaya nagtago sila sa kuweba at nag-isip ng paraan para mapuksa ang mga halimaw. Habang nagtatago, narinig nila ang malakas na ingay. Sinabihan ni BFG si Sophie na magtago habang nilulusob ng mga higanti ang kanyang bahay. Sinubukan ni BFG na paalisin sila ngunit sa halip ay naamoy nila ang kumot ni Sophie at sinimulang hanapin ang bata. Sinira nila ang lahat, at nasaksihan ni BFG ang pagkawasak ng kanyang tahanan. Habang nagtatago si Sophie sa tubig upang hindi maamoy, nakita siya ni Fleshlamp Peter at halos mahuli. Ngunit nakatakas siya at nagtago sa isang maliit na butas ng puno. Doon, natagpuan niya ang isang lumang maliit na bahay na may mga lumang guhit ng batang lalaki na minsang nakatira roon. Muling naamoy ni Fleshlamp Peter ang kanyang bakas, ngunit ginamit ni BFG ang isang bakal na may nagbabagang dulo upang paalisin sila. Sa wakas, naglakas loob siyang labanan ang sarili niyang mga kababayan. Sa labanan, tinangkan ni Fleshlamp Peter na atakihin siya ngunit nahulog ito sa talon matapos buhusan ng tubig. Pagkatapos mapalayas ang mga higanti, lumabas si Sophie at nakita ang larawan ng reyna ng Inglaterra. Ipinaliwanag niya kay BFG ang kanyang plano, hihingi sila ng tulong sa reyna upang pigilan ang mga halimaw. Gumawa si BFG ng isang bangungot kung saan makikita ng reyna ang mga higanting kumakain ng mga bata, at doon ay makukumbinsi siya ni Sophie na kailangan ng mga sundalo upang hulihin sila.
Pagkatapos gawin ang bangungot, nagpunta sila sa palasyo ng Reyna at naghintay sa kanyang bintana. Nang tuluyang magising ang Reyna sa takot, nakita niya si Sophie sa bintana. Tinanong niya kung ang isang higante ang naglagay sa kanya roon, at sinagot ni Sophie na ang higanteng iyon ay kanyang kaibigan. Pinayagan ng Reyna na tawagin niya ito, at nang una ay nag-aatubili si BFG, ngunit sa huli ay nagpakita rin siya. Nagulat ang mga gwardya ngunit pinatigil sila ng Reyna. Yumuko si BFG at ipinaliwanag na naroon siya upang tulungan silang alisin ang banta ng mga higanti. Tumawag ang Reyna ng mga sundalo at nagdaos ng isang malaking hapunan sa palasyo kasama sina Sophie, BFG, at ang mga pinuno ng hukbo. Habang kumakain, hindi sinasadyang nabangga ni BFG ang isang chandelier at muntik na itong bumagsak sa Reyna. Humingi ng tawad si Sophie at ipinaliwanag na hindi pa kailanman nakapasok si BFG sa bahay ng tao. Ipinaghanda ng mga taga-silbi si BFG ng espesyal na mesa at higanteng pagkain. Nalugod siya at sinabing ayaw na niyang kumain ng snow scumbers muli. Inalok niya ang Reyna ng sariling inumin, Frog Scuttle, at nang tikman nila ito, lahat ay nakaranas ng nakakatawang epekto nito. Kinabukasan, bumalik si BFG sa lupain ng mga higanti kasama ang mga sundalo. Ginamit niya ang mga bangungot upang takutin ang mga halimaw bago sila hulihin. Ngunit nakalimutan niya ang kanyang trompeta, kaya si Sophie mismo ang nagdala ng mga bangungot sa gitna ng labanan. Halos kainin siya ni Fleshlamp Peter, ngunit naibugan niya ang mga bangungot sa oras. Dumating ang mga sundalo at inaresto ang lahat ng higanti gamit ang mga bakal na kawit. Dinala sila sa isang malayong isla at pinakain ng mga snow scumbers na labis nilang kinamumuhian. Inutusan ng Reyna na doon na sila manirahan magpakailanman. Samantala, nanirahan si Sophie sa palasyo at araw-araw ay bumabati kay BFG mula sa kanyang bintana. Sa lupain ng mga higanti, namuhay ng payapa si BFG. Mayroon na siyang taniman ng mga prutas at gulay, at ginagamit na lamang niya ang snow scumber sa paggawa ng frog scuttle. Sinimulan din niyang isulat ang kanyang mga karanasan kasama si Sophie at ang mga tao. Sa tuwing nag-iisa si Sophie, kinakausap pa rin niya ang kaibigan niyang higanti, at kahit walang sagot, alam niyang naririnig siya nito. Dito na nagtatapos ang movie recap. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.